Maaga pa lang ay makapal na ang usok sa kalsada ng Quiapo. Nagsisimula ng mag-ipon ang mga jeep, bus at pribadong sasakyan sa gitna ng makitid na daan. Pusina rito, sigawan doon. Tunog ng makina na parang hindi napapagod sa pag-angal. Sa gitna ng magulong agos ng trapiko, naroon si Justin. 18 taong gulang pa lamang siya. Pero ang mga mata niya ay tila mas matanda pa sa edad niya. May hawak siyang kahoy na tray na nakasabit sa leeg. Puno ng sigarilyo, candy, at mumurahing chichirya. Pawis ang noo niya kahit hindi pa sumisikat ng todo ang araw. Nakasuot siya ng kupas na itim na t-shirt at short na ilang beses nang natahi. Huminto ang ilaw ng trapiko. Sandali ang pagkakataon. "Boss, sigarilyo, candy po," mabilis niyang alok habang sumisingit sa pagitan ng mga jeep. Isang jeep ang bahagyang umusad kahit pula pa ang ilaw. Muntikan nang sumabit ang tray niya sa bumper. Napaatras siya kaagad. Sanay na siya sa ganitong galaw. Isang maling hakbang lang, maaaring tapos na ang lahat. Sa loob ng isang jeep, may isang estudyanteng naka-uniforme. Malinis ang sapatos. May dalang bag na tila bagong bili. Saglit siyang napatitig. Dati ay may ganoon rin siyang bag noong grade 10 siya. Hanggang doon lamang yon. "Hoy iho, bilisan mo nga!" sigaw ng driver habang papalitan ng kambyo. Tumakbo si Justin palabas ng gitna ng kalsada bago pa mag-green ang ilaw. Nang umandar ang mga sasakyan, kasabay ng pagragasa ng usok at alikabok ang tahimik niyang buntong hininga. Hindi siya pwedeng matakot. Hindi siya pwedeng magkamali. Sa bawat peraso ng sigarilyong na ibebenta niya, may katumbas iyon na bigas. May katumbas na gamot para sa ina niyang si Helga. May katumbas na bayad sa kuryente sa barong-barong nilang inuupahan sa looban. Patay na raw ang ama niya. Yun ang lagi niyang naririnig mula pagkabata. Isang lalaking hindi niya nakita kailanman, hindi niya nakilala, at hindi na kailanman makikilala. Wala siyang litrato, wala siya ni isang alaala. Tanging pangalan lang na hindi na rin madalas banggitin ng kanyang ina. Kaya hindi siya umaasa sa sinuman. Isa na namang pula ang ilaw. Sumugod siyang muli sa pagitan ng mga sasakyan. Sa gitna ng isang itim na SUV, bumukas ng bahagya ang tinted na bintana. "Sigarilyo, sir?" Mahinahon niyang sabi. May lalaking nakaupo sa loob. Maayos ang suot nitong polo. Medyo may edad na. Siguro lampas 50 na. Hindi kaagad nagsalita ang lalaki. Tinitigan lang siya nito. Matagal. Hindi alam ni Justin kung bakit siya nailang sa titig na yon. "Magkano?" tanong ng lalaki sa wakas. Mabilis siyang sumagot. Iniabot ang paninda. Nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa pagod. Sa likod niya, biglang bumusina ng malakas ang isang sasakyan. Umilaw na ang berde. "Hoy! Bilisan mo!" sigaw ng isang driver. Sa isang iglap, umandar na ang mga sasakyan. Napaatras si Justin. Muntikan ng madulas sa langis na tumulo sa semento. Saglit siyang natigilan bago tuluyang makaalis sa gitna ng kalsada. Habang papalayo ang SUV, hindi niya napansin na sa loob nito, ang lalaki ay patuloy pa ring nakatanaw sa kanya. Parang may hinahanap sa mukha ng binata. Si Justin naman ay muling bumalik sa gilid ng daan. Handa na naman siya sa susunod na pagpula ng ilaw. Pagdating ni Justin sa looban, halos dapit hapon na. Mas makapal ang alikabok doon kesa sa kalsadang pinagtitindahan niya. Ang mga bahay ay dikit-dikit, yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May mga batang naglalaro sa makitid na eskinita. May mga naglalabas sa gilid ng kanal. At may nagkikwentuhan sa tapat ng tindahan. Pagbukas niya ng pinto nilang manipis na plywood,
Agad siyang sinalubong ng tunog ng ubo. "Ma?" Mahina niyang tawag. Nakahiga sa Helga sa lumang papag. May manipis na kumot na nakatakip sa kanyang payat na katawan. Maputla ang balat nito at tila mas lumalalim ang mga mata. May nakapatong na bimpo sa noo niya. "Nandito ka na, Justin?" Paus nitong sabi. "Opo." Inilapag niya ang tray sa gilid at inilabas ang supot ng gamot na binili niya. "Nakabili na po ako ng antibiotics. Sabi ng butika, tuloy-tuloy lang daw po ang pag-inom." Ngumiti si Helga. "Sana hindi ka masyadong napagod sa kalsada." Sanay na si Justin sa salitang iyon at sanay na rin siyang magsinungaling. "Ayos lang po ako, ma. Marami pong naibenta ngayon." Hindi niya sinabi ang muntika na siyang masagasaan. Tahimik silang kumain ng kaunting tuyo at kanin. Sa bawat subo, naririnig niya ang mabibigat na paghinga ng ina. Para bang bawat hinga ay may kaakibat na hirap. "Ma?" Bigla niyang sabi. "Totoo po bang patay na si Papa?" Saglit na natigilan si Helga. Hindi ka agad dito sumagot. Oo, anak." May nitong sagot pagkatapos ng ilang segundo. "Matagal na." Tumango si Justin, pero hindi maalis ang kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi niya alam kung bakit niya naitanong iyon. Siguro dahil sa lalaking nasa SUV kanina. Sa titig na hindi niya may paliwanag. Habang nakatalikod si Justin at naguhugas ng pinggan, napapikit si Helga. Pumalik sa isip niya ang nakaraan. Dalaga pa siya noon nang magtrabaho bilang kasambay sa malaking bahay ng mga De La Cruz. Malinis ang uniforme niya. Maingat sa kilos. Tahimik. Doon niya nakilala si Antonio, anak ng kanyang amo. Mabait ito, hindi tulad ng iba na mataas ang tingin sa sarili. Hindi niya inaasahang mahulog ang loob niya rito. Hindi niya ring inaasahang mahulog ang loob nito sa kanya. Ngunit nang malaman ng pamilya ni Antonio ang patungkol sa kanila, agad siyang pinaalis. Ang isang mahirap na katulong ay hindi raw maaaring mapangasawa ng anak ng negosyante. Mas lalong hindi maaaring magdala ng kahihiyan. Nang malaman niyang buntis siya, pinili niyang lumayo. Hindi niya sinabi kay Antonio. Mas pinili niyang akuin ang lahat kaysa sirain ang buhay nito. "Ma?" Tawag ni Justin mula sa lababo. "Bakit, anak?" "Kung buhay pa po si Papa, sa tingin niyo po ba tutulungan niya po tayo?" Mas lalong humigpit ang dibdib na Helga. "Hindi na mahalaga yun, anak," sagot niya. "Ikaw lang ang mahalaga sa akin." Hindi nakita ni Justin ang luhang dahan-dahang pumapatak mula sa mata ng kanyang ina. Sa loob ng maliit nilang bahay, may lihim na 18 taon ang nakabaon at hindi nila alam na malapit na pala itong maungkat. Mas mainit ang araw kinabukasan. Mas makapal ang trapiko. Mas maingay ang busina. Parang may kakaibang bigat ang hangin habang nakatayo si Justin sa gilid ng kalsada. Hawak ang kanyang tray. 3 oras na siyang naglalako pero kaunti pa lamang ang benta. Kailangan niyang makabawi. Malapit nang maubos ang pera nila sa gamot ni Helga. Huminto ang ilaw trapiko. Agad siyang sumingit sa pagitan ng mga sasakyan. "Sigarilyo po! Candy po! Bili na po kayo, boss!" May mga nagkukunwaring hindi siya nakikita. May mga nagtataboy pa nga sa kanya. May nagsasara kaagad ng bintana sapagkat iniisip nila na baka magnanakaw siya. Hanggang sa may tumigil na itim na SUV sa harap niya. Ito rin ang sasakyan kahapon. Bahagyang bumaba ang tintad na salamin. Nandoon ang lalaking may edad. Maayos ang polo. May seryosong mukha. Ngunit ngayon, mas malinaw ang mga mata nito at mas matagal ang titig. "Magkano ang isang kaha?" Tanong ng lalaki. Sumagot si Justin at mabilis na iniabot ang paninda. Ramdam niya ang init ng semento sa paa niya. Ramdam niya ang businang nagsisimulang mag-ingay sa likod.
hanggang sa iniabot ng lalaki ang pera. Napansin itong may galo sa braso ni Justin. "Anong nangyari dyan, iho?" tanong nito. Ito po. Wala po." Mabilis na sagot ni Justin. "Nasabit lang po ako kahapon." Hindi alam ni Justin kung bakit parang may lungkot sa mukha ng estranghero. Biglang may malakas na sigaw sa kanan nila. "Hoy bata!" Nagulat sila sapagkat merong isang maliit na batang pulubi ang biglang tumakbo sa pagitan ng mga sasakyan para manghingi. Umilaw na ang berde. Umusad ang mga sasakyan. Sa isang iglap, may jeep na mabilis na umandar. Diretsong papunta sa bata. Hindi nag-isip si Justin. Tumakbo siya. Hinila ang bata papalayo. Iniligtas niya ito. Ngunit dahil sa pagmamadali, nadulas siya sa madulas na bahagi ng kalsada. Bumagsak ang kanyang tuhod at siko. Kumaskas ang balat niya sa aspaltong may langis. Nagpreno ang jeep ng malakas. Nag-ingay ang buong kalsada. "Baliw ka ba ha?" sigaw ng driver. Napaiyak ang batang pulubi sa takot na iniligtas niya. Si Justin naman ay pilit na tumayo kahit nanginginig ang tuhod. May sugat sa kanyang siko. Masakit ang kanyang tagiliran. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng SUV. Lumabas ang lalaki. "Okay ka lang ba, iho?" tanong nito habang iniabot ang braso ni Justin. Hindi kaagad sumagot si Justin. Hindi siya sanay na may nag-aalala. Okay lang po ako." Pilit niyang sabi kahit nahihirapang huminga. Tinitigan siya ng lalaki. Mas malapit na ngayon. Mas malinaw ang hugis ng muka. Ang linya ng ilong. Ang mga mata. Kaya naman may kung anong kumirot sa dibdib ng lalaki. Para bang may matagal nang nawawalang bigla na lamang dumaan sa harapan niya. "Hindi ka pwedeng bumalik ka agad sa gitna," mariing sabi nito. "Delikado." Ngumiti si Justin. Pilit. "Sanay na po ako, sir." Yun ang sagot na hindi nagustuhan ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit, pero may bigla siyang desisyon. "Sigurado ka ba? Halika't dadali na kita sa ospital para naman mapatignan ka." "Hindi na po, sir. Ayos lang po talaga ako. Sanay na po ako sa ganito. Ang mahalaga po ay nailigtas po ang bata." Maya-maya ay nagtanong ang lalaki. "Nasaan ba ang pamilya mo?" tanong niya. Nagulat si Justin. "May sakit po ang nanay ko. Nasa bahay po." Tahimik lang ang lalaki sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, iniabot niya ang isang calling card. "Pumunta ka rito bukas ha. Hanapin mo ko. Ang pangalan ko ay Antonio." Tinanggap ni Justin ang card. Litong-lito. Umandar muli ang trapiko. Habang bumabalik siya sa gilid ng kalsada, hindi niya alam kung bakit parang may nagbago. Sa unang pagkakataon, may isang taong hindi lang bumili, kung hindi tumingin sa kanya. At nagmalasakit. Sa loob ng SUV, si Antonio naman ay hindi pa rin inaalis ang tingin sa binatang naiwan sa usok ng kalsada. Hindi niya pa alam kung bakit, pero pakiramdam niya, hindi ito simpleng pagkakataon. Magdamag hindi nakatulog si Justin. Paulit-ulit niyang tinitignan ang calling card na hawak niya. Makapal ang papel. May embossed na pangalan. Antonio de la Cruz. Managing Director. Merong address. At merong numero. May logo rin ng kumpanya. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Pero kinabukasan matapos niyang tulungan si Helgang uminom ng gamot, nagpaalam siya. "Ma, baka po gabihin ako ngayon." "Saan ang punta mo, anak?" Mahinang tanong ni Helga. May nag-alok lang po sa akin ng trabaho." Napatingin si Helga sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kaba sa dibdib niya na hindi maipaliwanag. "Mag-ingat ka, anak ha," sabi na lamang niya. Malaki ang gusali kumpara sa nakasanayan ni Justin. Merong guard sa labas. May salaming pinto. May aircon sa loob na para bang ibang mundo. Kaya naman naiiya siyang pumasok. Marumi ang sapatos niya.
May sugat pa ang siko niya mula kahapon. Good afternoon. May appointment po ba kayo? Tanong ng receptionist. Iniabot niya ang calling card. Sandaling nagbago ang tono ng babae. Sandali lang po ha. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Antonio mula sa elevator. Naka-long sleeve. Maayos ang tindig. Pero nang makita si Justin, parang may kakaibang lambot sa mga mata nito. Ikaw pala, iho. Halika, sumama ka sa akin. Sabi niya. Sa loob ng opisina, mas ramdam ni Justin ang pagitan ng mundo nila. Malamig ang hangin. Tahimik at walang busina. Gusto mo bang magtrabaho rito? Diretsong tanong ni Antonio. Sir? Hindi kaagad nakapag-react si Justin. Kailangan namin ng warehouse assistant. Hindi malaki ang sweldo sa simula, pero may regular naman nakita at may benepisyo. Hindi mo kailangang tumakbo sa gitna ng kalsada, iho. Tahimik si Justin. Sa kalsada, araw-araw ay may cash siya, pero araw-araw din na may panganib. Dito ay sigurado na ang sahod niya, pero hindi niya alam kung kakayanin ba niya. Bakit niyo po ako tutulungan? Tanong niya sa wakas. Saglit na natigilan si Antonio. Dahil ayokong may batang namamatay sa harap ko at sa kalsada pa. Sagot niya, bahagyang matigas ang boses. Pero may ibang ibig sabihin sa ilalim nito. Hindi niya may paliwanag kung bakit parang personal ang desisyon niyang iyon. Tumango si Justin. Susubukan ko po. Unang araw nga niya sa warehouse kinabukasan. Ramdam niyang iba ang laban. May time in, may supervisor, at may instructions. Hindi siya sanay sumunod sa sistema. Bilisan mo nga! Sigaw ng isang empleyado nang mabagal siyang magbuhat ng kahon. Sumakit agad ang likod niya. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pagod. Iba ang pagod sa kalsada. Pagod na merong adrenaline. Pero dito, tuloy-tuloy at mabigat ang trabaho. At ang malala pa, paulit-ulit. Sa tanghali, kumain siyang mag-isa sa gilid. Napansin niya mula sa itaas. Sa salaming bahagi ng opisina ay merong nakatingin. Naroon si Antonio. Hindi halatang nakamasid, pero malinaw sa mata nitong sinusundan ng galaw niya. Hindi alam ni Antonio kung bakit parang may hinahanap siyang pamilyar sa binatang iyon. Ang hugis ng paa, ang titig kapag seryoso, ang paraan ng pagtikom ng labi kapag nahihiya. Habang si Justin naman, pagod na pagod, pero sa unang pagkakataon, hindi siya nasa gitna ng trapiko. At sa unang pagkakataon rin, may mundong bumukas sa kanya, kahit hindi pa niya alam ang tunay na dahilan kung bakit. Ilang linggo pa lamang si Justin sa warehouse, pero ramdam na niya ang bigat ng pagbabago. Hindi biro ang 8 oras na pagbubuhat, pag-aayos ng stocks, at pagbibilang ng delivery. Minsan nagkakamali siya sa inventory, minsan napapagalitan. Mag-focus ka naman! Sigaw ng supervisor isang hapon nang magkamali siyang magbilang ng kahon. Opo, may ina niyang sagot. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng pagkakamali. Sa kalsada, kapag nagkakamali ka, ikaw lang ang apektado. Dito, buong sistema ang nadadamay. Pag-uwi niya isang gabi, nadatnan niya si Helga na nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko at inuubo ng malakas. Hindi ito ordinaryong ubo. May bahid ng dugo ang panyo. Ma? Mabilis siyang lumapit. Ayos lang to, anak. Pilit na sabi ni Helga, pero nanginginig ang boses. Hindi na siya naniwala. Kaya naman kinabukasan habang nasa trabaho, tumawag ang kapitbahay nila. Justin, dalhin mo na sa ospital ang nanay mo. Nahihirapan ng huminga. Parang nawalan ng laman ng tenga niya. Hindi niya narinig ang susunod pang sinabi. Nagpaalam siya sa supervisor at halos tumakbo papalabas ng warehouse. Sa ospital, amoy gamot at disinfectant ang paligid. Nakahiga si Helga sa emergency bed.
May nakakabit na oxygen. Mas maputla ito kaysa dati. Anak, mahina nitong sabi nang makita siya. Ma, nandito lang po ako, ma. Nanginginig ang boses ni Justin. Nang marinig niya ang tinatayang gastos sa confinement, halos manghina siya. Wala siyang gaanong pera. Kaya naman kinabukasan ay bumalik siya sa trabaho ng mabigat ang ulo. Tumiretso siyang laglakad papunta sa opisina. Sir, pwede po ba akong mag-advance? Maingat niyang tanong kay Antonio. Napatingin si Antonio sa kanya. Napansin kaagad nito ang pamumutla ng mukha ng binata. Bakit iho? Anong nangyari? Nasa ospital po kasi ang mama ko. Kailangan po ng pambayad. Hindi nag-atubili si Antonio. Saang ospital? Sinabi ni Justin ang pangalan. Sumama ka sa akin mamaya ha, sabi ni Antonio. Sa hapon ding iyon, pumasok si Antonio sa pribadong kwarto ng ospital, kung saan inilipat si Helga matapos mabayaran ang initial deposit. Pagbukas ng pinto, nagtama ang kanilang mga mata. Parang tumigil ang oras. Helga? Halos bulong ni Antonio. Namutla naman si Helga. Nanginginig ang kamay. Antonio? Napatigil si Justin. Magkakilala po kayo? Tahimik lang ang kwarto. Tanging tunog ng oxygen machine ang maririnig. Hindi kaagad nakapagsalita si Helga. Nakatingin lang siya kay Antonio na para bang bumalik ang lahat ng taon na itinago niya. Justin anak, pwede bang lumabas ka muna? Mahina pero mariing sabi ni Helga. Ma? Please anak. Dalilito man, sumunod si Justin. Sa loob ng kwartong iyon, 2 taong minsang nagmahal ang muling nagharap. Dala ang 18 taong lihim. Hindi mo sinabi sa akin. Nanginginig ang boses ni Antonio. Pinili kong hindi sabihin sa iyo, Antonio. Sagot ni Helga. May luha sa mga mata. Para sa iyo rin yun. May anak ka pala. Dahan-dahang tumango si Helga. Oo, si Justin. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Antonio. Sa labas ng kwarto, nakaupo si Justin doon sa may mahabang bangko. Hindi alam na sa loob ng pader na yon, ang mundo niya ay malapit ng gumuho. And at the same time, ay malapit ding mabuo. Matagal bago bumukas ang pinto ng hospital room. Pakaramdam ni Justin na 1 oras siyang nakaupo roon. Kahit ilang minuto pa lamang ang lumilipas. Nakayuko siya. Magkahawak ang 2 kamay. Pilit na pinapakalma ang sarili. Paglabas ni Antonio, iba na ang mukha nito. Hindi na ito ang pamilyar na seryosong boss. May kung anong bigat sa mga mata. May lungkot. Merong pagsisisi. Justin? Mahina nitong tawag. Agad siyang tumayo. Sir, ano pong ibig sabihin nito? Bakit niyo po kilala si Mama? Hindi kaagad sumagot si Antonio. Para itong naghahanap ng tamang salita sa loob ng napakahabang katahimikan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Hindi na naghintay ng sagot si Justin. Pumasok siya muli sa kwarto. Nakatingin si Helga sa kisame. May bakas ng luha sa pisngi. Ma? Maingat na tawag ni Justin. Dahan-dahang lumingon si Helga sa kanya. Anak, may kailangan kang malaman. Tahimik. Mabagal ang bawat segundo. Hindi talaga patay ang tatay mo. Parang may sumabog sa loob ng tenga ni Justin. Ano po? Buhay siya anak. Nanginginig na sabi ni Helga. At siya ang boss mo. Napatitig si Justin kay Antonio. Hindi siya makapaniwala. Parang merong mali. Parang may nagbibiro lang. Hindi pwedeng. Justin, maingat na sabi ni Antonio. Isang hakbang palapit. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak pala ako. Tumigil ka! Biglang sigaw ni Justin.
Nagulat maging si Helga. 18 taon. Nanginginig ang boses niya. 18 taon akong walang ama. Tapos ngayon nyo lang sasabihin? Ang buong akala ko ay patay na ang tatay ko. Hindi siya galit sa lakas. Galit siya sa sakit. Bakit mo itinago? Tanong niya kay Helga. Napapikit si Helga. Dahil hindi ka tatanggapin ng pamilya nila. Dahil pinaalis nila ako. Sapagkat mahirap lang ako, anak. Ayokong masira ang buhay ng iyong ama. Paano naman po ako? Pabulong na tanong ni Justin. Tumahimik ang silid. Lumapit si Antonio. Hinahanap ko ang ina mo. Sabi niya. Hindi dramatiko. Hindi malakas. Akala ko ay tuluyan akong iniwan ni Helga dahil ayaw niya sa akin. At hindi ko alam na buntis siya. Sadyang pinili ko lang talagang lumayo. Sapagkat ayokong maghirap ka. Sagot ni Helga. Akala ko mas mabuti ang bagay na yun. Napaupo si Justin. Ang buong pagkatao niya ay parang nabasag. Ang ama na inaakala niyang patay ay buhay pa pala. Ito pala ang lalaking tumulong sa kanya. Tinulungan siya nito hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa hindi may paliwanag na koneksyon. Hindi ko kailangan ng ama ngayon, may inang sabi ni Justin. Hindi tumitingin. Kailangan ko siya noon. Tumama yun kay Antonio. Ramdam niya ang bigat ng bawat taon na wala siya. Hindi ko na mababawi ang nakaraan, sabi ni Antonio. Pero gusto kong ayusin ang kaya ko pa ngayon. Hindi ganun kadali, sagot ni Justin. Alam niyang totoo yun. Hindi nabubura ang kahirapan ng isang salita lang. Hindi napapalitan kaagad ang 18 taong pagkawala. Ngunit habang nakahiga si Helga, ibinabalik ulit ang oxygen sa kanyang bibig. Napagtanto niya. Hindi ito ang tamang oras para sa galit. Huminga siya ng malalim. Hindi ko po alam kung matatanggap ko kayo kaagad. Diretsong sabi niya kay Antonio. Pero hindi ko rin kayang itanggi ang totoo. Tahimik na tumango si Antonio. Hindi ito eksenang puno ng yakapan. Ito ang eksenang puno ng sugat. At sa loob ng kwartong iyon, nagsimula ang pinakamahirap na bahagi. Ito ay ang paghilom. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. Nanatili si Helga sa ospital ng mas matagal kesa sa inaasahan. Si Antonio ang nag-asikaso ng mga bayarin. Wala siyang sinabi patungkol sa pera. Wala ring kondisyon. Tahimik lamang niyang ginawa ang dapat ay noon pa. Si Justin, araw-araw hati ang mundo. Sa umaga nasa warehouse siya. Mas tahimik na ngayon. Mas seryoso. Iba na ang tingin sa kanya ng ilang empleyado nang mabalitaan kung sino ang ama niya. Pero hindi niya yon pinansin. Ayaw niyang maging anak ng boss. Gusto niyang manatiling si Justin. Sa hapon, nasa ospital siya. Hindi nila pinag-uusapan ang nakaraan ng mahaba. Walang mahabang talumpati. Walang dramatikong iyakan. May mga tanong. May mga sagot. Pero mas marami pa ring pagitan. Isang gabi, habang tulog si Helga, magkatabi silang nakaupo ni Antonio sa hallway. Galit ka pa rin ba sa akin, anak? Tanong ni Antonio. Hindi kaagad sumagot si Justin. Hindi ko po alam. Totoo niyang sagot. Parang bagod lang po ako. Tumango si Antonio. Kung pwede lang ibalik ang mga panahon, anak. Hindi na po kailangang sabihin yan. Putol ni Justin. Hindi galit ang tono. Sadyang realidad lamang. Ang tanong na lang po ngayon, ano pong gagawin natin? Tahimik si Antonio. Gusto kitang suportahan, anak. Sabi niya. Hindi dahil sa obligasyon, kung hindi dahil anak kita. Yon ang unang beses na malinaw niyang sinabi ang mga salitang iyon. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Justin. Hindi galit, hindi rin saya. Isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan.
Makalipas ang 3 buwan, nakalabas na si Helga sa ospital. Hindi na sila bumalik sa barong-barong sa looban. Tinulungan sila ni Antonio na lumipat sa mas maayos na apartment. Hindi marangya, pero ligtas at tahimik. Nag-enroll si Justin sa alternative learning system. Sa gabi, nag-aaral siya. Sa umaga ay nagtatrabaho pa rin siya sa warehouse. Hindi siya humingi ng espesyal na posisyon. Gusto kong paghirapan, sabi niya kay Antonio. At iginalang iyon ng kanyang ama. Isang hapon, pauwi si Justin nang mapadaan siya sa dating kalsadang pinagtitindahan niya. Pareho pa rin ang ingay. Pareho pa rin ang usok. Pareho pa rin ang panganib. At sa gitna ng trapiko, may isang binatilyong lalaki ang nagtitinda. Sigarilyo po, candy. Natikilan si Justin. Parang nakikita niya ang sarili niya. Ilang buwan lang ang nakakalipas. Payat, pawisan. Nakikipaghabulan sa ilaw ng trapiko. Huminto siya sa gilid ng daan. Nang pula na ang ilaw, lumapit siya sa lalaki. Magkano ang lahat ng dala mo? Tanong niya. Nagulat naman ito. Kuya? Ngumiti si Justin. Binili niya ang lahat. Hindi para kaawaan ng binatilyo, kung hindi para bigyan ito ng pahinga kahit isang hapon. Habang papalayo siya, napansin niyang may isang sasakyang nakahinto sa hindi kalayuan. Isang pamilyar na SUV. Hindi bumaba si Antonio. Hindi na kailangan. Nagkatinginan lang sila mula sa malayo. Hindi na si Justin ang binatang tumatakbo sa gitna ng trapiko. Nasa gilid na siya ngayon. Hindi dahil iniligtas siya ng pera, kung hindi dahil pinili niyang tumayo kahit paulit-ulit siyang nadapa. Habang umiilaw ang green light at muling umaandar ang mga sasakyan, hindi na siya nakisabay sa gitna. Sa halip, naglakad siya papalayo. Dala ang bagong pagkakakilanlan, bagong simula, at isang katotohanang masakit man, ay sa wakas ay malinaw na ngayon. Hindi lahat ng nawawala ay tuluyang nawawala. Minsan, kailangan lang harapin ang ilaw at piliing hindi na muling tumakbo sa panganib. Ngayon, si Justin ay hindi na ang batang naglalako sa kalsada ng Quiapo. Nakapagtapos siya ng senior high equivalency at ngayon ay regular ng empleyado sa warehouse. Hindi na lamang bilang ordinaryong assistant, kung hindi bilang team leader. Sa bawat hakbang niya sa opisina, ramdam niya ang layo sa dati niyang buhay. Hindi sa pinansyal lamang, kung hindi sa dignidad at kapayapaan ng loob. Si Helga, ngayon ay mas malakas na. Maayos na ang baga niya. May regular na check-up at gamot. At tuwing umaga, ay naglalakad sila ni Justin sa labas para sa sariwang hangin. Hindi pa rin mawawala ang alaala ng sakit at hirap. Pero ang bawat araw ay paalala na may halaga ang bawat sakripisyo. Si Antonio, ang ama na matagal nang hindi kilala ni Justin, ay palaging nariyan, hindi bilang dominanteng negosyante, kung hindi bilang ama at taga-agapay sa pagbuo ng mas maayos na buhay. Hindi nagmadali ang relasyon nila. Hindi ito instant na pagkapatawaran. Unti-unti, sa simpleng pag-uusap, pagtulong, at pag-aalala sa isa't isa, nabuo ang isang malambot ngunit matibay na konsensya. Isang hapon, habang naglalakad si Justin sa kalsada kung saan dati siyang nagtitinda, napansin niya ang isang batang lalaki na may tray sa leeg. Halos pareho ng itsura niya noon. Halos pareho ng kilos. Nanginginig sa init, nakangiti ng pilit, at nakatingin sa mga sasakyan habang inaalok ang kanyang paninda. Lumapit siya. Pinili niya ang dala ng bata, hindi para kaawaan, kung hindi para bigyan ng pahinga, at pagkakataon na managinip kahit isang araw lang. Ngiti ang kapalit sa ngiti ng bata, at sa sandaling iyon, ramdam ni Justin na nabayaran na niya ang lahat ng utang ng kahirapan sa sarili niya. Pag-uwi niya, nakatayo siya sa gilid ng kalsada, kasama si Antonio at Helga. Pinapanood ang mga sasakyan na patuloy ng pag-usad. Hindi na siya bahagi ng trapiko. Hindi na siya bahagi ng panganib. Ngunit dala niya ang lahat ng alaala. Ang takot, ang pawis,
ang sugat, at ginawa niya itong lakas. Ang buhay niya, na minsang puno ng kawalan at lihim, ngayon ay puno ng pagpipiling maging matuwid, pagkilala sa sarili, at pagkakaayos ng pamilya. Sa bawat ilaw ng trapiko na nagbabago mula pula hanggang berde, alam ni Justin, hindi lahat ng nawawala ay tuluyang nawala. Ang ilan ay nagbabalik sa tamang oras, sa tamang paraan, para bigyan ng pagkakataong magsimula muli. Sa ilaw, sa gitna ng mundo, at sa bagong simula. Sa kwento ni Justin ay marami tayong mapupulot na aral. Mahirap man ang buhay, pero dapat ay magpatuloy lang. Huwag ikahiya ang iyong ikinabubuhay, lalo na't kung galing naman ito sa marangal na pagtatrabaho. Palaging tandaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pamamagitan ng pera o katayuan. Ang tagumpay, katulad ng tagumpay ni Justin, ay hindi lamang sa pagkakaroon ng mas maayos na tirahan o trabaho, kung hindi sa pagkakaroon ng dignidad, kaalaman, at pagmamahal sa pamilya. Ang tunay na pag-angat ay nagsisimula sa sarili at sa tamang pagpili. Ang kwento ni Justin ay paalala na sa kabila ng kahirapan, lihim, sakit, ay merong liwanag na naghihintay sa mga may tapang at determinasyon. Ang pagtitiyaga, pagmamahal sa pamilya, at tamang pagpapasya ay nagbibigay daan sa mas maliwanag at mas makabuluhang buhay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon. At babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung tagasaan kayo. Para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!